Totoo nga ba ang rapture? Ano ang rapture? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Maraming nagsikalatan ng mga videos sa social media patungkol sa rapture na ito daw ay nangyari na. Ang sagot ko sa mga nagsisikalatan ng mga videos patungkol sa rapture na ito ay nangyari na sa ibang bansa ay ito po ay hindi katotohanan, sapagkat ang rapture ito'y magaganap sa mga huling kapanahunan bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ano nga ba ang rapture? Ang rapture ito ay salitang pag-agaw. Ito ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Kung magkagayon tayo mga gabuhay na natira ay aagawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesus bago ang malaking kapigatian na daranasan ng mga tao. Ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay bubuhay na magmuli. Sinabi dito sa aklat ng Thessalonians chapter 4 verse 14 hanggang 17. Ganito ang pagkasabi, sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo ang sasaltaan ng Panginoon, na tayo mga buhay na natira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi na tayo nanguna sa anumang paraan sa nangatulog, sapagkat ang Panginoon din bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng angkarhel at may pakakak ng Diyos, at nangangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. Kung magkagayon tayo'y nangangabuhay na natira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. At ito nga po, makakaranas ang mga tao ng walang kamatayan. Tayo ay aagawin ng Panginoon kasama nila, at ang mga namatay kay Kristo ay bubuhay na magmuli upang kasamahin ng ating Panginoon doon sa alapaap. Sa muli pagbalik ng ating Panginoon Kristo, tayo ay aagawin ng Panginoon gaya ng isang kisap mata, kasabay ito ng pagtunog ng pakakak ng Diyos. At tayo babaguhin ng Panginoon Hesus. Ang ating katawang panlupa ay gagawing katawang panlangit. Mababasa natin ito sa unang Korinto chapter 15 verse 51. Narito, sinaysay ko sa inyo na isang hiwaga. Hindi tayong lahat nangangatulog, ngunit tayo lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga buhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan itong kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at ito'y may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Verse 54, datapat pagka itong kasiraan ay mga bihisan ng walang kasiraan, at ito'y may kamatayan ay mabibihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayo, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Verse 55, saan naroon o kamatayan ang pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Tatapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, huwag na natin gayahin ang gaya ng panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, ang mga tao noon nagsisiinom, nagsisikain, nag-aasawa, ngunit sa pagdating ng baha o paghukom ng Diyos, sila ay nangamatay. Huwag na rin natin gayahin ang panahon ni Lot. Sa panahon ni Lot, maraming mga tao na nabubuhay sa kasalanan, at ito ay pinaulanan ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 24, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat ng isang panig sa silong ng langit
ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig sa silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao ay kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay tatakwin sa lahing ito. At kung paano nangyari ang mga kaarawan ni Noe, gayon din naman ang nangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiunom, sila'y nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa paggunaw at nalipol silang lahat. Gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsikain, sila'y nagsiinom, sila'y nagsibili, sila'y nangagbili, sila'y nangagtanim, sila'y nangagtayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan ng mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, mapapasabubungan na sa bahay ng kanyang pag-aari. Huwag silang manahog upang kunin ang nasa bukid, gayon din huwag na silang umuwi. Alalahan ninyo ang asawa ni Lot. Sino man nagsisikap na ingatan ng kanyang buhay, mawawalan nito. Datapwat sino man mawalan ng kanyang buhay ay maingatan niyo. Sinabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki sa isang higaan, at isa'y kukunin at isa'y iiwan. Magkasamang gilingan at 2 babae kukunin ng isa at ang isa'y iiwan. Kaya mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, tayo'y maging handa sa muling pagsasalubong at sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Tayo ay umasa. Ito ang ating dakilang pag-asa na ating hinahantay, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. At sa kanyang pagbabalik, nawa tayo ay gumaganap ng kalooban. Ibahagi natin ang mabuting balita sa mga tao at sa mga hindi pa naliligtas ng ating Panginoon Jesus. Magbigay tayong babala sa lahat upang ang kalwalhatian ng Panginoon Jesucristo ay mahayag. Mga kapatid, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nawa kayo'y pagpalain ng mensahe ng salita ng Diyos.